A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mga kapatid, nandito pa rin po tayo sa mga paksa na patungkol sa Hajj. At ngayon, ang ating tatalakayin ay ang tinatawag na Sifatul Hajj. Mga kapatid sa reliyong Islam, alam naman natin na mayroon tatlong klase ng Hajj. Hajjul Tamattu', Hajjul Qiran, Hajjul Ifrad. So dito lang po umiikot ang ating paksa na tinatawag na Sifatul Hajj biikhtisar. Depende po sa iyong intensyon. Kung ang intensyon mo ay tamattu, meron kang mga dapat gawin. Kung qiran, meron kang dapat gawin. Kung ifrad, meron kang mga dapat gawin. Okay, mga kapatid sa rilong Islam, inshallah, i-discuss po natin yan. Hajjut tamattu. Ang tamattu, kung ito ang iyong intensyon, unang-una, magsusuot ka ng ihram. Magsusuot ka ng ihram sa miqat. At ang iyong intensyon ay labbayka umratan mutamatti'an biha ilal hajj. Yan ang una. Pangalawa, tawaful umrah. Pangatlo, sa'yul umrah. Pang-apat, pagpapagupit o pagbabawas ng buhok. Pagkatapos nun mga kapatid, tapos mo na yung umrah, sa pangwalong araw ng Dhul Hijjah ay magsusuot muli ang isang haji ng ihram. At ang iyong intention naman dito ay hajj. Tandaan po natin, tapos na yung umrah, and then hajj. At sa pangwalong araw ng Dhul Hijjah ay pupunta ang mga haji o mga hujjaj sa Mina. Tandaan po natin yan. Yan ang pangwalong araw, sa pangwalong araw ng Dhul Hijjah. Pagkatapos, sa pangsyam na araw ng Dhul Hijjah, ay pupunta ang mga hujjaj sa Arafah. At sa Arafah, sila ay magsasala doon ng dhuhur at asr, jam'an wa qasran. 2 rak'ah sa dhuhur at 2 rak'ah sa asr. At pagkatapos ng sala, sila ay mananalangin at magdudua hanggang sumapit ang Maghrib. Pag dumating naman ng Maghrib, sila ay tutungo sa Muzdalifah. Ang mga hujjaj ay tutungo sa Muzdalifah. At pagdating nila sa Muzdalifah, doon naman sila magsasala ng Maghrib at Asr, Maghrib at Isha, jam'an wa qasran. 3 rak'ah sa Maghrib at saka 2 rak'ah sa Isha. So mga kapatid sa sariling Islam, pagkatapos noon, sila ay matutulog doon bago sumapit ang Fajr. At pagkatapos ng Fajr, mga kapatid sa sariling Islam, sa ikasampung araw ng Dhul Hijjah, ang mga hujjaj ay babalik sa Mina upang magsagawa ng Ramyul Jamarat. At ang unang tatapunan nila o pagtatapon ng Ramyul Jamarat ay Ramyul Jamarat al-Aqaba, ang malaking Jamarat. At sa ikasampung araw ng Dhul Hijjah, sila ay magkakatay na rin ng hayop at sila ay magpapagupit o magbabawas ng buhok, mga kapatid sa sariling Islam. At saka sa 10 araw din ng Dhul Hijjah ay sila ay magsasagawa ng tawaf al-ifadah o sa'yul hajj. At sa ika-12, ika-12 at ika-13 ng Dhul Hijjah, sila naman ay magtatapon ng Ramyul Jamarat al-Sughra, Wusta at Kubra. At pagkatapos nun mga kapatid, sila ay magtatawaf al-wada. At doon na matatapos ang tinatawag na Hajjul Tamattu. Mga kapatid sa sariling Islam, ang tinatawag naman na Hajjul Qiran, halos magkaparehas lamang. Sa Hajjul Qiran, ang iyong intensyon din ay umrah at saka hajj. Ang iyong gagawin pagkatapos mo magsuot ng ihram ay mag-intensyon ka ng labbayka umratan wa hajjan. Mga kapatid sa sariling Islam, ang una mong gagawin, ihram, tawaful qudum, sa'yul hajj. Ngunit hindi ka na magpapagupit ng iyong buhok. Dahil ito ay pagsasamahin mo na kasama ang hajj. Ngunit huwag niya tatanggalin ang kanyang ihram. Pagkatapos niyang magtawaful qudum at saka sa'yul hajj, huwag niya tatanggalin ang kanyang ihram. At ganun din yung gagawin mo sa Mina, sa Muzdalifah, sa Arafah. Halos same lang yung lahat mga kapatid sa reliyong Islam. Ngunit sa ikasampung araw ng Dhul Hijjah, hindi na siya gagawa ng sa'yul hajj kasi nagawa niya na nung una. 'Di ba? Nauna yung hajj bago yung sa'yul hajj, bago yung ibang gawain. Okay? Yun ang nauna, sa'yul hajj. At sa ikasampung araw, syempre siya rin ay magkakatay. At doon na siya magtatahallul o magpapagupit o magbabawas ng buhok, mga kapatid sa sariling Islam. At ang bilang panghuli ay yung tawaful wida. Ganun din mga kapatid sa sariling Islam. Ngunit dito sa tinatawag na Hajjul Ifrad, dito naman ang iyong intention lamang ay hajj. Hindi tulad sa tamattu at saka sa qiran na ang iyong intention ay umrah at saka hajj. Sa ifrad, mga kapatid, tandaan po natin, ang iyong intention lamang dito ay hajj. Wala nang iba. Hindi ka pwedeng mag-intention ng umrah. Okay? Ang intention mo sa Hajjul Ifrad, tandaan po natin, ay hajj lamang.
So, ganun din, mga kapatid sa reliyong Islam, pagsusot ng ihram, ngunit ang iyong intensyon ay labay ka hajjan. Pagkatapos, tawaful kudum, tawaful hajj, hindi ka na magpapagupit. Dahil isasabay mo na ito sa hajj. At huwag niyang tatanggalin ng kanyang ihram pagkatapos ng sahihul hajj. At mga kapatid, ganun din ang gagawin mo sa Mina, ganun din ang gagawin mo sa Arafah, ganun din ang gagawin mo sa Muzdalifah. Lahat na nabanggit natin. Ngunit sa ikasampung araw, mga kapatid, ito ang tatandaan natin. Hindi po magkakatay ang isang mufrid o ang tinatawag na nag-intensyon ng hajjul ifrad. Hindi siya magkakatay ng hayop. At mga kapatid, hindi rin siya magsasai ng hajj sa ikasampung araw. Bakit? Kasi siya ay natapos ng magsai ng hajj sa unang araw pa ng Dhul Hijjah. At mga kapatid sa reliyong Islam, ganun din yung gagawin natin sa ika-12 araw, ika-12, ika-13, and then pagkatapos ng lahat ng iyon ay tawaf al-wada. Pagkatapos ng mga kapatid sa reliyong Islam, matatapos na ang tinatawag na hajj o ang sifatul hajj. Mga kapatid sa reliyong Islam, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, madadagdagan pa natin ng explanation ang tinatawag na mga gawain sa hajj. Hanggang sa muli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.